Michigan, Detroit, dati ay lungsod ng pangarap, puno ng kultura at pagkakaiba-iba. Pero mula dekada 1960 nagsimulang gumagsak. Nagkaroon ng malawakang paglikas na nagdulot ng pag-abandona sa ilang bahagi ng lungsod. Ipapakita namin ang epekto ng mga pamyayaring ito at dadalhin kayo sa ilang abandonadong simbahan sa Detroit. Dadalahin namin kayo sa isang kahanghangang paglilibot sa loob ng isang abandonadong simbahan na may istilong Gothic Revival. Pagkatapos, isang Body of Christ Church mula sa dekada 1960. Bilang pampatamis, tatapusin natin ang dokumentaryo sa isang Vietnamese na simbahan. Simulan natin ito sa Woodward Presbyterian Church, isang napakagandang gusali na itinayo noong 1911 sa istilong Gothic Revival ng arkitektong si Sidney Bentley. Sa rurok nito, umabot sa mahigit sa 2,200 ang miyembro ng simbahan at tinanghal pa itong pinakamagandang simbahan sa buong Detroit area. Nung magsimula ang exodus ng Detroit, unti-unting nabawasan ang mga miyembro. Sa pagpasok ng bagong siglo, 200 na lang ang aktibong miyembro ng simbahan. Naubos ang pondo habang napapabayaan at nasisira ang gusali. Tumagal ito hanggang taong 2005 nang pumanaw ang pastor. Dahil dito, isinara ang simbahan ng walang takdang panahon. Kailangan ko talagang mag-ingat habang dumadaan sa lugar na ito. Pumasok lang kami sa lugar na ito sa pamamagitan ng basement at sa unang pagkakataon, nag-e-explore ako ng isang abandonadong simbahan dito sa Estados Unidos. Bro, kailangan ko mag-ingat. Nakarating na si Danny doon pero... Sige, itong lugar na ito ay inabandona na ng 17 taon na ngayon. At gaya ng alam mo, dito sa Estados Unidos at sa Canada, gawa sa kahoy ang mga gusali at mabilis silang nasisira. Nandito tayo ngayon sa isang gusaling itinayo noong ika-20 siglo, isang gotikong simbahan mula 1911 na tuluyang iniwan at inabandona dito sa lungsod ng Detroit. Sa dokumentaryong ito, ipapakita namin ang pagkakaiba ng mga simbahan sa Europa at Amerika, pati na rin ang itsura ng isang abandonadong simbahan sa Detroit. Bro, sabik na akong mag-explore ngayon. Gustong-gusto ko talaga mag-explore ng mga inabandonang simbahan. Ako rin. Tingnan natin kung sino kasama ko ngayon. Ayan na pare, palagi ka nang kasama sa mga vlog at dokumentaryo. Paano ko ba masasabi? Welcome tol, welcome! Salamat. Alam mo ba kung saan tayo ngayon? Isang silid ng talumpati. Sa tingin ko, silid ng talumpati? Oo, baka totoo, tulad ng hagdan sa dulo. Maaring ginagamit ito ng pastor para magbigay ng talumpati doon sa maliit na entablado. Sige, napakadelikado maglakad-lakad dito sa lugar na ito. Diyos ko! Gusto kong subukan, pero ang hirap makarating dito. Baka akala mo baliw ako na naglakad pa ako dito. At alam kong baliw nga ako. Diyos ko, Danny! Ito ay para sa binyag ng tao. Literal, isa itong batya. Botya. Ito ay isang batya. Halika tingnan mo, halika tingnan mo. Hindi ko yata kaya. Mag-ingat ka. Kilala mo ba ako? Palagi ako natutumba. Walang basement sa ilalim nito, kaya huwag kang masyadong mag-alala tungkol dito. Alam ko. Pero palagi ako natutumba. Sige. Ito talaga ang lugar. Diyos ko. Mag-ingat ka. Kita mo? Para ito sa pagbibinyag ng mga bata. Kaya dito tayo ang pari. Paumanhin. Dito tayo ang pare.
Lalapit ang bata, bibinyagan siya. Pagkatapos, lalabas ulit tayo. Hindi dito dapat magsalita. Wow! Ang galing naman yan. Hindi ko pa yan nakita. Nagtataka ako kung anong klaseng simbahan ito dati. Sa tingin ko, sa totoo lang, Kristiyanong simbahan ito. Nabanggit ko na ba sa'yo ang sinapit ng simbahang ito? Noong taong 2005 ang dating pari ng simbahang ito, siya ay pumanaw na. Iyan talaga ang dahilan kung bakit napabayaan ang gandang makikita natin maya-maya. Sige. Pabawas na ng pabawas ang mga pari. Ayaw na ng mga tao gawin ang trabaho at isa rin yan sa mga dahilan kung bakit napapabayaan na ang mga simbahan. Ayos ka ba? Parang nahuhuli ka na. Ako, hindi ako ayos. Sige tol, aayat kami sa taas. Ibigay mo sa akin ang kamera. Sige. Ayos ka lang? Oo. Sa tingin ko. Tara, akyat tayo sa taas. Kailangan mo ba ng tulong? Ayos lang ako. Ayos lang ako. Nandito ako para sa'yo. Sige, delikado itong ginawa nating pagdaan sa mga sahig na kahoy. Pero gusto ko talagang ipakita lahat kapag nag-e-explore tayo. Kaya oo, palagi naming ginagawa ito. Hindi naman talaga interesante ang basement maliban sa lugar ng binyagan. Gusto ko lang silipin sandali ang bahaging ito. Ano kaya ang meron dito? May pantasa ng lapis dito. Tinitingnan ko itong aparato. Generator ba o katulad nun sa palagay mo? Wala akong ideya. Talagang wala akong alam. May isa pang kwarto dito. Oh, parang gym ito. Makikita mo ang baseball, mga basket ng basketball na nakasabit doon. Kaya dito sa Estados Unidos, napaka-interesante rin ito. Karamihan ng manonood ko ay nasa Estados Unidos. Ngunit para sa mga nasa ibang bansa, ang simbahan ay tinitingnan nila bilang komunidad. May mga pasilidad sila para sa mga bata para maglaro at iba't ibang aktibidad na kakaiba sa Europa na nakatuon lang sa relihiyon. Minsan, dahil dito, mas nagiging interesante at tumatagal ang mga simbahan sa Estados Unidos. Mas relihiyoso ang mga tao dito kaysa Europa. Sa tingin ko, dati itong silid-aralan o parang ganon. Oo. May mga pisarang nakasabit noon dito sa mga pader at dito noon tinuturuan ang mga bata. Mapaka-interesante. At ngayon, unti-unti na itong bumabagsak. Sige, akyat na tayo. Danny, Nakikita mo ba to, tol? Hindi. ito talaga ang daan na kailangan nating akyatin. Diyos ko! Sa palagay ko, sa gilid ng hagdanan tayo, dapat dumaan. Sige. Mag-ingat ka, tol. Sige. Oh! Mag-ingat ka ng mabuti. Sige, nakarating na tayo. Kaya na. Nagsisimula na sila mag-renovate dito. Nabenta na ito ng ilang beses pero wala pang talagang nagseryoso na i-renovate ang napakagandang gusaling ito. At malalaman mo kung bakit maya-maya lang. Sige. Narito tayo ngayon sa pangunahing palapag ng simbahan. Makikita mo pagpasok natin sa kwartong ito na dati ay parang isang silid teatro, ngayon ay tuluyan ng inalisan ng laman. Pigilan mo ang hininga mo dahil makikita mo na ang pangunahing bahagi. Ang simbahan mismo. Tingnan mo itong napakagandang gotikong simbahan. Sa tingin ko, nakakabighani talaga itong makita. At makikita mo kung titingnan mong mabuti na lahat ng bagay sa simbahang ito ay gawa sa kahoy at plaster. Hindi tulad ng mga simbahan sa European Union kung saan lahat ay gawa sa bato at masoneriya sa paglipas ng mga taon. Lahat ito ay gawa sa kahoy.
Tingnan mo itong napakagandang pulpito, buong inukit mula sa kahoy. Detalyado ang disenyo. At dito, ang pari mismo, ang paring pumanaw noong taong 2005, dito siya nagbibigay ng kanyang mga talumpate, nakikipag-usap sa kanyang mga tagasunod sa simbahan. Madre Maria, pasensya na, hindi ako marunong kumanta. Kamangha-mangha talaga ito. Daan-daang tao ang nasa loob ng simbahan. Ibinibibay niya ang lahat, mga pari at dasal, para sa mga tao. Ibinubuhos niya ang kanyang puso sa kanila at minamahal nila ito. At ngayon, nawala na ang lahat. Danny, may alam ka ba tungkol sa relihiyon? Para saan kaya ginagamit ang upuang ito? Sino kaya ang uupo sa upuang ito? Yung mga taong kumakanta. Ang kuro. Ang Oh. Ngayon, meron na tayong mosaic. May mosaic na krus sa itaas. Maganda ang disenyo nito at sa tingin ko, hindi ito gawa sa kahoy. At kita mo? Oo. Lihim na pinto. Sige, hindi nito pinto. Hindi nito pinto, Diyos ko. Ilalagay ko muna ito sa tabi sandali. Pero dito, papasok ka sa parang maliit na sala talaga. May fireplace dun at lahat. Maaring ito ay para sa pari magpahinga bago at pagkatapos ng dasal. Ang ganda talaga, 'di ba? At dito ang pangunahing lugar para sa musika, ang organo. At siguradong isa ito sa pinakamalalaking nakita ko. Sa isang abandonadong simbahan, nakakagulat makita ito dahil mas malalaki pa ang nakita ko sa aktibong simbahan. Pero kakaiba pa rin sa abandonadong lugar. Lahat ay lantat dito. At dito naman makikita lahat ng mga nota ng musika. Maari silang kumanta mula dito ang simbahan. Ang simbahan ay tatayo dito kakanta para sa mga tao at pagkatapos may tutugtog ng organ sa likod nila. Naiwan pa rin dito ang libro. Ang atmosfera sa lugar na ito siguro ay napaka-wild. Grabe, lalo na may malalaking tubo ng organ dun sa taas at lahat ng yon. Kaya nyo bang kontrolin ito isa-isa? Grabe. Bawat maliit na puli ay may kinokontrol na iba. May 5 pedal dito sa ibaba. Mas marami pa bang switch lahat ito? Pwede mo ba hilahin? Wala akong alam. Ang echoed, ang chor, ang swell, ang grape, lahat ay may label dito sa ibaba. Sige, tingnan natin sa likod ng organo kasi palagi akong interesado makita ang mekanismo ng mga malalaking makinang ito. Oh, paunahin kita pumasok diyan. Kaya mo pa bang maglakad? Hindi ka na makakalakad dito. Pero dito, makikita mo ang bahagi ng mekanismo ng organo. Makikita mo kung saan nakakabit dati ang mga tubo. Tiyak na kamangha-mangha ito nung buo pa sa loob. Sa side na ito, may maliit ka ring pintuan papuntang likod ng organo na di mo gaanong makikita rito maliban sa malaking butas papuntang basement at kamangha-manghang makita. Iniisip ko lang kung kaya kong umakyat doon. At ipakita sa mga tao kung ano ang itsura sa likod. Gusto ko lang gawin ito ng may paggalang, pero kung magagawa ko ito nang hindi nasisira ang kahit ano, dito makakasilip ka sa likod ng organo. Sige. Makikita mo dito ang parang mga shutter na bumubukas at nagsasara, siguro para papasukin ang hangin sa organo. Makikita mo rin ang malaking estruktura sa itaas. At pwede rin tayong sumilip dito sa likod.
makikita mo ang maraming mga kwedas at kahit isang tubo ng organo na naiwan dito sa kanan o kaliwa natin. Wow! Ang ganda niyan. Ayan na, Danny. Sige, bumaba na tayo. Sige, may ilan pa tayong bahagi dito sa ibaba na kailangan nating ipakita. Yan ang hagdanan na magdadala sa atin sa itaas mamaya. Una, magkakaroon ng mga upuan dito sa paligid. Daan-daang tao ang mauupo sa simbahang ito. Mayroon din silang mga detalyadong disenyo sa mga gilid na talaga namang katulad ng mga nasa Europa. Ang mga upuan ay halos magkakapareho, lahat gawa sa kahoy at may maliit na drawer dito. Ano kaya ang inilalagay nila doon? Mga bolt, nuts at iba pang mga bagay. Sa totoo lang, ngayon ay kakaunti na lang ang mga upuan dito sa lugar na ito. Pero noong araw, mayroong 20, 30 o baka 40 upuan na nakapaligid dito. Kung saan maraming tao ang pwedeng maupo. At isa pang bagay na kailangan kong ipakita dito ay ang mga stained glass na bintana. Medyo mahirap lakarin dito. Ibigay mo sa akin, Danny. Ipapakita ko sa mga tao ang mga magagandang bintanang ito. Stained glass, tama ba? Oo, stained. Palagi kong pinag-uusapan to kasi may stained at tinted glass. Pero ito ay stained glass dahil makikita mo na may kulay at lahat ng detalye dito. Makikita mo pa nga ang korona sa gitna ng isa na to. Oo, may libro tayo na kumakatawan sa Biblia. At hindi ko alam kung anong emblema na ito. Angkla? Angkla, syempre. Wow! Ang gaganda at mukhang gawa kamay pa. Tara, akyat naman tayo sa itaas na palapag. Silipin din natin sa itaas. Sige, panibagong adventure na naman ito. Kasi pag akyat sa hagdan, sira-sira na talaga ang mga ito. Nakita ko lang sila sa gilid ng aking mata. Diyos ko, Danny, delikado ito. Hindi nakakabit. Ang hagdan ay di pa nakakabit. Hindi na nakakabit sa biga. Ibigay kong sabihin, oo, gusto naming gawin to. Oo, sigurado, mga explorer kami. Oo, siguro. Mahalaga na manatili ka sa gilid na malapit sa pader kapag umakyat ng ganitong hagdan. Mas maraming stained glass na bintana na napapalibutan ang mga ito. Ng konkreto, kaya maganda itong makita. Ayos! Nakarating din tayo. Whew! Wow! Mas maganda pa pala mula rito sa taas at talagang nagbibigay ito sa akin ng parang nararamdaman ko yung Hogwarts vibe tulad kay Harry Potter. At saka yung malaking hallway na may malalaking parol sa loob. Yan ang pakiramdam na binibigay ng lugar na to. Pero simbahan lang naman ito. Itong napakagandang seating area sa gilid na to, may napakalaking stained glass window sa likod. Sa tingin ko, dito siguro umuupo ang mga importanteng tao o mga relihiyosong personalidad o kung sino man, hindi ko talaga alam. Dito natin makikita ang loob ng mga haligi. Kita mo, gawa talaga sila lahat sa kahoy. At mukhang nagkaroon ng sunog dito sa lugar na to kasi itim na itim sila. Oh. At pagkatapos, meron tayong bakal na biga, struktural na suporta o Mga suporta. Oh. Wow! gusto ko talagang umakyat doon sa taas. Kita mo yung maliit na lakaran. Oo, dapat makahanap tayo ng paraan para makakyat doon. Ang astig siguro makita mula sa taas, kita mo dito sa itaas. May mga upuan din sana doon. Hindi, itong mga upuan. Sa tingin ko, ganito uupo ang mga tao. Dahil may mga lagayan dito para sa Biblia.
Sige, ngayong nakaupo ka na, mukhang maliit ito. Parang ang weird. Parang kailangan mong umupo ng parang nagmumuni-muni. Oo, malamang mga bangko sigurado. Makikita mo agad ang simbahan mula doon. Sige, tingnan natin kung makakaakyat tayo doon. Astig, tingnan natin. Grabe, Danny. Ito, Sa tingin ko, hindi na ito maliligtas. Oo, grabe talaga. Oo, masyadong magastos para sa isang lungsod tulad ng Detroit na ayusin ito. Oo, lalo na dahil puro kahoy lahat ito. Kita mo, inayos nila dito. Oo, siguro para sa kaligtasan ng gusali at estruktura. Oo. May hagdanan at malamang dadalhin tayo niyan sa itaas. Papunta sa pinakaitaas na bahagi ng lugar na ito. Sige, mukhang bago pa ito. Oh, kaya maganda itong akyatin. Sa tingin ko, Kung gusto mong makakita pa ng abandonadong simbahan, nagfilm ako ng humigit kumulang 20 abandonadong simbahan sa Europa. siguradong i-click mo ang card sa itaas dahil kakaiba talaga sila kumpara sa Amerikanong ito at natutuwa akong makita ang kanilang pagkakaiba. Dito makikita mo ang labas ng dome na istruktura. Oo, medyo ligtas itong lakaran. Sa tingin ko, na-reconstruct na lahat ito sa isang punto. Sige, uy, medyo maliit pala ito. nakarating tayo bro. Nandito na tayo sa taas. Grave. Oh, sobrang liit nun. Pero tingnan mo kung saan tayo nakatayo. Nandito tayo sa tuktok ng simbahan. Pinakamagandang disenyo. Ang galing nito, makikita mo hanggang sa pinakailalim doon. Nung ganap pang ginagamit ang lugar na ito, tiyak, ang ganda tumayo rito. Para maintindihan ang nangyayari sa ibaba. Pagkatapos, lahat ng tunog at musika ay babalik sa dome na ito. Mga stained glass na bintana sa paligid at ang disenyo. Ang kisame mismo ay kamangha-mangha rin. Parang lagi kong iniisip kung paano kaya ang mga lugar na ito noong nasa rurok pa sila ng operasyon. At para sa isang simbahan, ganon din. Okay Danny, ako, hindi mo alam to pero magiging 2 bahagi ang video na to dahil may isa pa kaming simbahan na bibisitahin sa Detroit. Pupunta na kami doon ngayon. Ayos. Oo, itong pinakamalaki pero yung isa ay mas bago. Mas buo pa yon. Kaya ikumpara natin ang pagkakaiba ng dalawa. Puntahan na natin dun ngayon. Ngayon, ipapakita namin sa inyo ang bagong estruktura. Itinayo noong dekada 70 para sa Katawan ni Cristo Internasyonal na simbahan. Sa paglipas ng mga siglo, nagsilbi ang simbahan sa lokal na komunidad at nakilala ito sa paglayo sa mga kabataan ng Detroit mula sa lansangan at pagbibigay sa kanila ng ligtas na kanlungan. Naging parang bayan ng multo ang paligid ng simbahan, kaya napilitan itong magsara. Lahat ay nananatiling hindi nagalaw mula nang ito ay iwan noong 2010. Kaya mga kaibigan, welcome back! Nandito tayo na yon sa isa pang simbahan at kakaiba ito kumpara sa nauna. Ang simbahan na ito ay mula pa noong dekada 70. Mas luma at bata pero napakamodernong simbahan di tulad ng Gothic na in-explore natin noon. Simula 2010 iniwan na ang simbahan na ito hindi dahil sa pagkamatay ng pari kundi dulot ng krisis sa ekonomiya sa Detroit. Tingnan mo lang ang obra maestrang ito na kinaroroonan natin ngayon.
Dito nakatayo ang pari, dito rin kumakanta ang choir sa hagdan. Tapos may sinabi si Danny sa akin na napaka-interesante tungkol sa lugar na ito. Ang mga tao ay nagkalat sa buong lugar, kumakanta at nagtatalumpate, di tulad ng mga simbahan sa Europa. Naalala ko nung bata pa ako, kailangan kong umupo ng matagal sa simbahan at makinig lang sa pari na nagsasalita sa harap ng simbahan. Ayoko talagang pumunta sa simbahan at kaya hindi na rin ako nagsisimba ngayon. Napansin ko na dito sa Estados Unidos ang mga tao. Ang simbahan ay talagang isang komunidad dito at maganda yon. Pero sa kasamaang palad, ang simbahan na ito ay bumagsak na at tuluyan ng gumuho. Astig makita si Danny sa likod ng kurtina. May isa pa tayong batya kung saan binyagan ang mga bata. Gusto ko to. May skylight pa sa taas. Tingnan mo yon. Wow! Kaya bubuksan ang kurtinang ito at dito bibinyagan ang mga bata. Talagang malaking okasyon yun dito. Sa likod nito, dito sila tumutugtog para sa koro. Makikita mo pa rin ang napakagandang piano na nakatayo pa rin dito. Kimbal ang tatak nito. Hindi ko pa nakatrogpo ng kimbal dati. Siguradong Amerikano ang tatak niyan. Hindi lang ako nakapunta rito noon. Tumutugtog pa rin ito. Pasensya na, may mga piraso ng debris dito. Tinitingnan ko lang. Ganito mo ito isasara. Gumagana pa rin at maganda. May maliit tayong kabinet dito, silipin natin kung may laman. Wala, puro kalat lang. Pero itong simbahan, medyo interesante talaga. Makikita natin dito na ito ang pangalan ng simbahan. Iyan ang Body of Christ International Church. Malaki ang simbahang ito, may iba't ibang lokasyon at interesante talaga. Dito makikita mo ang glass booth na ito. Sa tingin ko, dito rin kumakanta ang choir o dito binibigkas ang mga talumpate. Tingnan mo itong ganda. Sa palagay ko, halos pareho lang ang dami ng taong kasya dito gaya ng nakita nating ibang simbahan kanina. Isang kamanghamanghang lika. Napaka makabago. At dito, makikita mo talaga ang pagkakaiba ng mga simbahan sa Europa at Amerika. Ganito karaniwan ang itsura ng mga simbahan sa US. Magagandang stained glass bintana. Ang gaganda ng kulay dyan at tuwang-tuwa ako na perpekto pa rin ang kondisyon ng mga ito. Maliban sa maliit na sira doon. Ang ganda talaga. Siguradong maganda ito noon habang dinarayo pa ng mga tao. Tuwang-tuwa sila sa pagsisimba tuwing linggo. At ngayon, wala na ang lahat. Umalis na ang mga tao sa Detroit. Nagsialisan ang mga tao sa lungsod kaya nabawasan ang dumadalo sa simbahan at hindi na ito kayang tustusan ng sarili. At noong 2010 tuluyan na itong iniwan. Pumasok na lang tayo. Ang ganda ng tanawin mula rito. Ngayon ay narito tayo sa pasilyo ng lugar kung saan pumapasok ang mga tao sa simbahan. Dito sila lahat pumapasok papunta sa malaking silid. Makikita mo doon na yon ang harapang pasukan ng lugar. Ang harapang pinto ay 12 taon nang tuluyang nakasara. Gusto ko rin ang disenyo ng art style na meron sila sa kwartong ito. Unti-unting natatanggal ang pintura sa kisame, lumuluwag na ito. Malamang ito rin ay gigibain. Malungkot na realidad, unti-unting bumabangon ang Detroit. Muling pinapaunlad ang lungsod. Dumarami ang pumupunta sa downtown at inaayos ang mga suburb. Ang mga ganitong lugar ay malamang hindi na maayos at gigibay na lang. Mag-ingat ka, Danny. Maraming yelo ulit dito sa sahig. Isa na namang ice skating rink sa abandonadong lugar. Ito ang ibig kong sabihin, hindi na ito ayusin. Kita mo sa kisame. Sobrang mahal nito para isipin pang ayusin. Papasok tayo sa isa pang interesting na kwarto.
Sa tingin ko, dati itong maliit na simbahan para sa mini serbisyo o libing kung saan pwedeng magpunta ang pamilya at kaibigan para sa huling pagpupugay. Iyan ang palagay ko sa kwartong ito. Maaring may dagdag na impormasyon ang relihiyosong tao o dumadalo sa simbahan. Huwag mag-atubiling ilagay sa comment section. May maganda ring wing piano sa kwartong ito. Gusto ko ito kahit di na gumagana, pero gusto ko rin kung paano napapalibutan ng bulaklak. Magandang tanawin. Tingnan mo, Danny, para itong kastilyo sa itsura. Wow. Yung mga bato dyan, sinusubukan nilang gayahin ang disenyo ng mga Europeo sa estilo ng gusaling ito. Muli, lahat ay nangangaliskis, natutuklap at nakakabali-bali na. Kamanghamanghang organo ang meron tayo dito. Naka-on ang vibrato. Alam mo ba kung bakit maraming knob dito? May alam ka ba tungkol dito? Iba't ibang tunog, iba't ibang mga kwerdas. Iba't ibang bagay. Maraming kayang gawin ng organ. Kaya nitong gawin ang ginagawa ng piano. Talaga? Oo. Kaya rin ba nito sa gitara? Kung iprograma mo, oo. Talaga? Hindi ko alam yan tungkol dito. Dahil electronic ito. Oh, nakikita ko dito. Banjo, gitara, celesta. Kaya nilang tugtugin lahat ng mga instrumentong ito. Oo. Wow, bago sa akin yan. Hindi kasi ako mahilig sa musika. Oo. Oo, mahilig ka nga sa musika. Talagang mahilig ka. Kaya salamat doon. At dito naman, meron tayong maliit na lugar para sa pagdarasal. Malamang para sa maliit na seremonya o gaya ng sabi ko, siguro para sa isang libing. Mga ginang at gino, nagpapasalamat ako sa inyong lahat sa pagpunta dito ngayon at sa panonood ng video na ito tungkol sa inabandona na Detroit. Ang mga simbahan sa buong mundo ay hindi dapat iniiwan, lalo na dito sa Detroit. Kailangan ng mga tao ng pananampalataya at nandito kami ngayon upang dalhin ito sa inyong lahat. Amen. Tara, magpatuloy pa tayo. Bumalik tayo sa pangunahing pasilyo, aayat tayo sa hagdan papunta sa itaas at titingnan natin kung ano makikita natin doon. Dito, nagbitak-bitak at natuklap ang pader. At nagkapira-piraso sa sahig. Grabe, nakakalat lang talaga ang mga piraso ng marmol sa sahig. Ang daming nasayang na pera, malapit na silang bumagsak dito. Hindi mo kaya grabe. Sobrang grabe, nagkakawatak-watak na. At ngayon, papunta na tayo sa itaas na palapag ng simbahan. Marami ring upuan sa simbahan dito. Maganda ang tanawin dito sa buong lugar. Dito, maaring may mga awit din mula sa simbahan o mga tagapagsalita. Oh, sigurado. Tahimik muna tayo sandali. Nakakalungkot makita na ang mga lugar na ganito ay napapabayaan. Dapat hindi sila pinapabayaan dahil pinagsasama-sama nila ang mga tao. Sige, at pwede pa tayong magpatuloy dahil may isa pang community area sa bandang ito at isa pang ice skating rink dito. Medyo makapal talaga ang yelo dito. Sa tingin ko, mga 5 sentimetro ang kapal, gaya ng nakikita mo. Kita mo pa nga ang mga tile sa sahig sa ilalim ng yelo dito. Pero meron din silang kumpletong gym area sa gusaling ito para maglaro, mag-ehersisyo at mapanatiling malusog ang mga bata. Ho, espiritu, pananampalataya, mga mandirigma. Nakasulat dito sa gilid ng pader. At dito makikita natin ang BOC. Hindi tulad ng BOD, ang Bros of Decay, ito ang katawan ni Kristo, ang BOC. Isuot mo ang buong baluti ng Diyos.
Upang makatayo ka, ipaglaban mo ang mabuting pakikipaglaban ng pananampalataya. Walang sandatang ginawa laban sa iyo ang magtatagumpay. Maganda! Isang buong gym area para sa mga bata na mag-ehersisyo. Nire-respeto ko talaga yan, pero sa kasama ang palad, bumabagsak na rin. Katulad ng saig na ito, mahal din ang mga floorboard ng gym. Nakakalungkot makita silang nakakabagsak ng ganyan. Talagang nakakalungkot. Tingnan natin kung may iba pang makikita dito, Danny. At kung wala na, pupunta na tayo sa susunod na simbahan para ipakita sa inyo ang huling simbahan ng mini-dokumentaryong ito. May itaas na palapag, tiningnan ko na, di naman interesante. Pero dito, may isa pa tayong common area. Sa tingin ko, ito ay parang living space o isang lugar na pwedeng mag-enjoy ang mga tao para sa mga magulang na mag-relax habang naglalaro ang mga bata. Makikita dito sa pader ang skyline ng New York na ipininta. At gaya na nakikita ninyo, makikita pa rin ang Twin Towers sa larawang ito. Kaya ang larawang ito ay bago pa ang taong 2001. Nandyan din ang Brooklyn Bridge. Gusto ko yan. Kamakailan, napunta ako sa New York City at napakaganda talaga roon. Sige, sa tingin ko, panahon na para pumunta tayo sa ikatlo at huling simbahan ngayon. Tara na doon! Huli pero hindi pa tapos, may isa pang magandang istruktura. Sa halos buong panahon ng pagkakatatag nito, ang simbahang ito ay naglingkod sa lipunang Kristiyanong Vietnamese at nagsilbi sa komunidad ng Vietnamese sa lugar na ito. Hindi gaanong alam ang tungkol sa pagbagsak nito, pero bumabawi naman ito sa taglay nitong kagandahan. Kaya mga kaibigan, ipinakita ko sa inyo ang isang gotikong simbahan. Ipinakita ko rin sa inyo ang isang modernong simbahan. Pero ngayon, oras na para sa ikatlo at huling simbahan at ito ay isang Vietnamese na simbahan. Isang bagay na hindi ko pa nakita noon. Halika tingnan mo ang lugar na ito dahil talagang kamangha-mangha ito at matagal na rin itong inabandona. Hindi ako sigurado sa detalye ng lugar pero inabandona na ito ng mahigit 10 taon. Bumibigay na ang buong kisame. Nalalaglag na lahat ng panel. Pero wow, ang ganda talaga ng lugar na ito. Isa rin ito sa pinakamalalaking simbahan. Ito ang pinakamalaki sa mga naipakita namin sa inyo. Dandang tao ang pumupunta rito para makinig sa mga dasal ng pare. Hindi ko alam paano ginagawa ang seremonya sa Vietnamese na simbahan. Pareho ba ito sa isang Kristiyanong simbahan? Pakiusap, sabihin nyo sa comment section dahil talaga namang wala akong alam tungkol dyan. Tingnan nyo ang engrandeng altar sa harap natin. Ang ganda ng ginintuang patong sa pader. Si Jesucristo na nakapako. Nakikita ko na natanggal ang braso niya sa kanan. Grabe! Ang banal na lalaki. Paglalarawan ng dokumentaryo. Masaya akong naipakita ko sa inyo ang mga lugar at kung ano ang naiwan dito. Grabe ito, buong bubong bumagsak na. Diyos ko, nakita mo ba ito, Danny? Natabunan na ng niebe ang buong mga upuan. Parang eksena ng Pasko ito dito. Sobrang bulok talaga ng lugar na ito, grabe. Ngayon lang ako nakakita ng ganito. Wow. Kahanga-hanga talaga ang stained glass na bintana rito.
Napansin ko sa simbahang ito na hindi mga relihiyoso ang nakalarawan, kundi iba. Lumapit tayo ng kaunti at tingnan natin ng mabuti ang stained glass na bintana dito. Sige. Oo, iba talaga sila sa mga Kristiyanong simbahan gaya ng nakikita mo. Mga icon lang, meron sila doon, astig. Makikita mo ang gusali ng simbahan dito, pero may ilang relihiyosong larawan dito. Mukhang si Ina Maria ito. At ito rin ay si Angel Mateo. Akala ko babae si Angel Mateo. Mas marami ka talagang alam sa relihiyon kaysa sa akin, Danny. Oo. Mayroon tayong Mark dito. Hindi ko alam kung sino si Mark. Alam mo ba kung sino si Mark? Hindi ko alam. Wala talaga akong ideya. Grabe. Kilala ko ang mga Katoliko kasi sa Portugal, Katoliko sila. Pero oo, Katoliko rin ang Belgium. Itong tanawin dito na tanaw ang buong simbahan ay parang eksena sa pelikula. Ang ulan na tumutulo mula sa kisame. Wow. Siguro napakaganda ng lugar na to noon, pero ngayon, lubos nang inabandona. May ilang nakakaintrigang bagay sa simbahan tulad ng mosaic dito. Sa palagay ko, para ito sa mga kandila ng ilaw, tama ba? Oo, nagdasal ka para sa isang tao at nagsindi ng kandila. Sa huli, nainis ka dahil mali ang ginawa ko. Anong kamay ang gamit sa antanda? Kanang kamay lang lagi. Nandiyan na ito. Alam ko, pero kukuha ka ng tubig, di ba? Hindi, ilulubog mo lang ang mga daliri mo at ikaw. At gagawin mo, hindi. Hindi. Dalawang daliri. Dalawang daliri? Isaw-saw mo. Isawsaw. Oh. At gamit ang dalawang daliri, ganito mo gagawin. Oo. Amen. Oo. Ang galing! Tingnan mo ang mga mosaic sa pader. Jesus Cristo. Ito ang ina ni Maria. Grabe to. Maganda, di ba? Oo. Yung paraan ng pagkakagawa nila nito. Mukhang may mga gintong mosaic sa loob. Talagang kamangha-mangha. Maligayang pagdating sa taas ng simbahan, tanawan kung saan uupo ang mahahalagang tao para magmasid. Ang koro! Para ito sa koro. Para ito sa koro? Oo, talaga? Oo, kasi nakakatulong ito sa tunog para mapatigil ang lahat ng ingay. Siyempre, Danny. Rinig mo talaga ang echo dito. Oh, Tama, makikita mo rin ng malinaw ang buong simbahan mula rito sa taas. Napakagandang lugar nito. sige, wala na akong masabi pa sa lugar na ito, pero nag-enjoy talaga ako sa paglilibot natin dito sa Detroit na yon. May kaibigan kaming naglibot at nagpakita ng mga simbahan sa amin. Maganda ring makita ang pagkakaiba ng pananaw ng iba't ibang simbahan. Sa Europa, kakaunti lang ang klase ng simbahan at bihira mo pa silang makita. Nag-enjoy akong maglibot dito, sana kayo rin. At binigyan kayo nito ng perspektibo sa mundo kung ano ang itsura nito ngayon at kung ano ang itsura ng Detroit sa kasalukuyan. Gusto kong magpasalamat sa inyong lahat sa panonood ng video ngayong linggo. Paki-like kung nagustuhan ninyo ang video, mag-subscribe sa ibaba kung bago kayo sa channel at ayaw ninyong mapalampas ang iba pang mga video. Mag-iwan ng magandang komento sa comment section at ibahagi kung anong napansin ninyo sa dokumentaryong ito. May link din sa description para sa Patreon. Makakatulong sila sa channel at sa paglibot namin sa mundo para makuha ang mga lugar na ito. Sa lahat ng iyan, gusto ko magpasalamat sa inyo. Gusto ko ring pasalamatan si Danny sa pagtulong sa akin na kunan ng video ang lugar na ito. Walang anuman. Oo, nakalimutan. Tingnan niyo siya sa description. Salamat. Mahal ko kayong lahat. Kita tayo ulit sa susunod na linggo para sa panibagong adventure. Paalam!